Magandang araw mga kababayan. Welcome sa isa na namang gabi-gabing talakayan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ng isang napapanahong issue na hindi lang basta usapin ng survey o social media narrative. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit tila sabay-sabay ang paglabas ng mga survey na nagpapakitang malakas si Vice President Sara Duterte sa 2028 at kung ano ang koneksyon nito sa nakaambang impeachment laban sa kanya. Sa mga nakaraang linggo, mapapansin ninyo ang pattern. Biglang sunod-sunod ang survey na nagsasabing mataas ang trust rating niya, mataas ang performance rating niya, at siya raw ang frontrunner sa 2028 presidential race. Kasabay nito, paulit-ulit din ang linya ng ilang vloggers at social media personalities na malakas si Sara. Unstoppable daw si Sara. Siya ang babalik sa Malacanang. Kapag ganito ang galaw, hindi ito simpleng coincidence. Sa politika, bihilang nagkakataon lang ang ganitong sabayang pag-angat ng narrative. Madalas, may timing. At kapag may timing, may dahilan. Ano kaya ang dahilan? Dito pumapasok ang usapin ng impeachment. Kapag ang isang impeachment complaint ay naisampa at may posibilidad na umusad, ang unang battlefield ay hindi ang Senado, kundi ang Kamara, ang House of Representatives of the Philippines, ang magdedesisyon kung may sapat na bilang para iakyat ang reklamo sa Senado. Kailangan ng 1/4 ng mga miyembro o 106 na kongresista para tuluyang umusad ang kaso. Kapag hindi nakuha ang bilang na iyon, doon pa lang tapos na ang laban. Ngayon, isipin ninyo ang sitwasyon. Kung ikaw ay bahagi ng kampo ng isang opisyal na nahaharap sa impeachment at alam mong mahina na ang kapit mo sa Senado, saan mo ibubuhos ang iyong lakas? Natural, sa Kamara. Doon ka magtatrabaho. Doon mo pipigilan ang proseso bago pa ito makarating sa susunod na yugto. At paano mo pipigilan ang 106 na boto? Hindi mo kailangang kumbinsihin ang lahat. Kailangan mo lang maghasik ng duda, magtanim ng takot, maglatag ng senaryong magpapaisip sa mga kongresista na baka mas ligtas ang hindi bumoto. Dito pumapasok ang tinatawag ng ilan na Sara Surge. Kung maikukondisyon mo ang isip ng mga mambabatas na malakas ang isang politiko sa 2028 na siya ang posibleng maging susunod na presidente, may psikolohikal na epekto iyon. Sa politika natin, maraming naglalaro ng long game. Maraming nag-iisip hindi lang ng kasalukuyang termino, kundi ng susunod na eleksyon. Kung ang mensahe ay malinaw, malakas siya. Baka siyang manalo. Baka tandaan niya kung sino ang kumontra sa kanya. Magkakaroon ng hesitation. Hindi na ito ideolohiya. Hindi na ito prinsipyo. Ito ay survival. Sa ganito konteksto, ang survey ay hindi lang numero. Ito ay mensahe. At ang mensahe ay maaaring gamitin bilang pressure, di ba? Hindi mo kailangang tahasang manakot kung kaya mong iparamdam ang posibilidad na gantihan sa hiraharap. Sa ating political culture, uso ang paglipat ng partido depende sa kung sino ang nakaupo. Uso ang pag-align sa malakas. Kaya kung maipapakita mong ikaw ang malakas, kusa kang lalapitan o iiwasan. Depende sa interes ng kausap mo. Habang nangyayari ito, hindi rin maikakaila na may mas malawak na konteksto ang bangayan ng mga kampo. Nariyan ang usapin ng International Criminal Court at ang mga pangalang nadadawit sa mga investigasyon.
Nariyan ang pagbabago ng timpla sa Senado, kung saan ang dating solidong alyansa ay tila nababawasan. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita na ang politika ay hindi static. Kapag humihina ang isang kampo sa isang institusyon, hahanap ito ng paraan para bumawi sa iba. Kung titingnan natin ang proseso, kapag umusad ang impeachment at makarating sa plenaryo ng Kamara, doon magkakaalaman kung may 106 na boboto. Kapag nakuha ang bilang, aakyat ito sa Senado para sa paglilitis. Ngunit kung mabigo sa unang hakbang pa lamang, tapos ang usapan. Kaya hindi natin mapagtataka kung bakit ngayon pa lamang ay mainit na ang labanan ng narrative. Hindi pa mambotohan, may labanan na ng perception. Ang mas mahalagang tanong ngayon, ano ang dapat maging batayan ng mga mambabatas? Survey ba o ebidensya? Takot ba sila? O maniniwala pa rin sila na dapat prinsipyo ang inuuna? Ang impeachment ay hindi dapat maging laro ng popularidad. Hindi ito paramihan ng followers o paramihan ng trending posts. Ito ay konstitusyonal na mekanismo para panagutin ang mataas na opisyal kung may sapat na basehan. Kung may sapat na form, ang impeachment ay hindi dapat maging laro ng popularidad. Hindi ito paramihan ng followers o paramihan ng trending posts. Ito ay konstitusyonal na mekanismo para panagutin ng mataas na opisyal kung may sapat na basehan, di ba? Kung may sapat na form at substance ang reklamo, dapat itong talakayin sa tamang proseso. Kung wala, dapat itong ibasura sa malinaw na paliwanag. Ngunit ang desisyon ay dapat nakabatay sa merito, hindi sa takot sa 2028. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang politiko ay hindi nasusukat sa bayang survey release o coordinated na social media messaging. Nasusukat ito sa tiwala ng taong bayan na tumatagal kahit walang pressure campaign. At ang tunay na tibay ng isang kongresista ay makikita kung kaya niyang bumoto ayon sa konsensya at ebidensya, kahit may banta ng political consequence sa hinaharap. Mga kabunyog, mga kababayan, ang politika ay laro ng kapangyarihan. Pero ito rin ang salamin ng ating demokrasya. Kung papayag tayong manaig ang takot kaysa proseso, ang survey kaysa katotohanan, tayo rin ang talo sa dulo. Kaya habang umiinit ang usapin sa Kamara, mas mahalaga na maging mapanuri tayo. Huwag agad magpadala sa alon ng narrative. Tanungin natin, sino ang nakikinabang? Bakit ngayon? At ano ang nakataya? Magandang gabi sa inyong lahat. Patuloy tayong magbantay, mag-isip, at manindigan para sa isang politikang hindi umiikot sa pananakot, kundi sa pananagutan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino!